Good morning, good morning. Kumusta po kayo mga kamangyan? Ayan, this is Anthony again, ang makakasama nyo sa araw na to. And for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay 600 heads na manok additional po dito sa ating farm. No? So magdadagdag po tayo ng 600 pieces na mga manok. So ang atin pong pag-uusapan dito ay yung gastos at kung magkano yung kikitain dito po sa ating RTL chicken business na 600 heads kung magdadagdag po tayo o kung bibili kayo initially ng 600 pieces na manok na. So, stay tuned po. Ayan, so sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. No, tayo po ay naka-reach na ng 5,000 subscribers. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, shoutout po kay Beethoven. Ayan, sa ating kaibigan na nagko-comment palagi po sa ating mga videos at doon sa mga nagtatanong pa po. Maraming salamat din po sa inyong mga tanong at ako din po ay natututo dun sa inyong mga tanong. Like I said, lahat po tayo dito ay nag-aaral lang, hindi po tayo mga expert at ang mga sinishare po natin dito ay mga experience po. Hindi po hindi po tayo expert dito, kaya kung ano man po yung ating sinishare dito, trial and error din po yung iba at natututo po tayo at yung iba din po natututo sa aking experience. Ayan, so yan, so balik po tayo dun sa ating topic ngayon. So initially po meron tayong 500 heads na manok, no? So ang 500 po na heads na to ay nagpo-produce up to now po at the moment ay nagpo-produce ng 87%, no? And above. Pinakamababa po namin ngayon ay 87. Ang amin pong manok ay nasa 26 weeks na po 'yon. So 87% po ang aming average na yield. Ngayon yung 14 trays po na mahigit ay hindi po sumasapat sa demand ng mga customers namin, kaya plano po ako na magdagdag ng panibagong 600 heads, no? So 12 cages po yan. So hopefully ay kung hindi man po makasupply ng enough ay makadagdag po ng supply para dun po sa demand namin. So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay magkano ang gagastusin natin kung tayo ay mag-aalaga ng 600 heads chicken. Yan. So unang-una po, wala po akong kulungan ngayon kasi yung paglalagyan ko po nito ay bago. So nagpapagawa po ako ng low-cost housing, no, na kulungan, ng paglalagyan ng mga kulungan. So ito po ay yung low-cost housing, kawayan, haligi ay kahoy, tapos yung bubong ay pawid, yan, mga ganyan po ang atin pong kulungan. So ito po yung building, no? Ito po yung building. So gagastos po tayo diyan na more or less nasa 30,000 to about 35,000 kasama po yung mga iba pang mga expenses, yung net, yung mga kung ano-ano pa po. Yung RTL cages po natin, ang current prices po niyan sa market is 8,000 pesos. 12 po yung kailangan natin yan. So 96,000 pesos para po sa cage. Tapos yung pong RTL, sa bagay ito pong cages na ito po yung mga yung medyo matibay na, yung mga galvanized na yung mga ready-made na, no po. So pwede naman po kayong magpagawa ng low-cost na cages, yung kawayan, mas mura po ang magagastos niyo diyan. Ang RTL chicken po natin na 600, 390 pa rin po ang ating presyo niyan. So yan po ay 234,000 pesos. So in total, yung unang capital outlay natin is 360,000 pesos. So pag mag-aalaga po kayo ng manok, ng RTL chicken, kailangan po ninyo na i-consider
yung unang buwan ng expenses kasi yung first 4 weeks po ng inyong mga manok, hindi pa po yan magpuproduce ng itlog. Alagaan pa po ninyo yan ng 4 na linggo, tapos saka pa lang po yan magsisimulang mangitlog. So dadating po ang inyong mga manok sa inyo ng 16 weeks, alagaan nyo ng 4 weeks, so magiging 20 weeks, magsisimula na po yung mga itlog 21 weeks. No? So yung unang buwan nating expenses ay kailangan din po nating ihanda. So sa 74 sa 600 heads chicken, meron po tayong kinakain na ang feeds po na ipapakain natin diyan is 110 grams average po yon per day per head. No? So ang atin pong kailangan ay 110 grams per head per day sa atin pong mga manok. So kung itatimes po natin yan sa 600, magkakaroon po tayo ng 66 kilos per day na ipapakain sa ating mga manok. At yan po ay nag-average ng 32 pesos per kilo. So ang gastos nyo po dyan per day sa feeds pa lang is 2,112 pesos per day. So syempre ang budget po natin na isang buwan, tatimes po natin sa 30 days yan, papatak po yan ng 63,360 per month. So yan po ang inyong sa feeds. So vitamins po niyan siguro yung 200 kung daily o 3 times a day po kayo nagpapainom ng vitamins, mga nasa around 2 kilos per month po ang magagamit nyo dyan. So mga nasa average ng 1,200 pesos. Antibiotics po, baka gagamit kayo ng 1 kilo per month, siguro mga nasa 2,000 din po yan. Average ang inyong antibiotics. Tapos yung electric nyo per month siguro mga 1,000 pesos. Tapos syempre bibili din po kayo ng trays kasi kailangan nyo ng tray pagka kayo ay namumulot ng itlog at saka nagbibenta. So trays is per month is 2,000 pesos. Tapos yung kung babayad po kayo sa tao, nakatulad ko 5,000 pesos per month, yan po ay magtototal ng 74,560. So ito po ang inyong magiging monthly cost, no, yung inyong average monthly cost, 74,560. So ang total capital outlay po ninyo sa unang buwan pagdating ng inyong mga manok is 360,000 pesos plus yung 74,560, mga nasa around 434,560 pesos, no. So almost 500,000. So kailangan maganda po kayo ng budget na ganyan. Ngayon, so ang projected income naman po natin sa isang cycle, so eto po yun. Ang tanong kasi kung kagastos tayo ng 434,560, tayo po ba ay pwedeng kumita? Kaya ba nating bawiin at kikita rin po ba tayo? So bear in mind po na itong projected income natin ay sa first cycle po ito. Ibig sabihin, ito po yung 20 months na kuha natin na expenses, no? So yan, 20 months na income. So 600 heads po na manok natin, ilagay po natin sa average yield every day, no, na 85%. So yan po ang conservative figure. Pero syempre, like yung sabi ko sa inyo, tataas siya ng up to 87, up to 90%, 90%, 93%, 95%. Yung iba po, nagna 97%. So sana po ay magandang pag-alaga para umabot ng 95%, 97%. Pero ilagay po natin conservatively na 85% kasi syempre hindi naman po agad-agad 85% ang inyong mai-yield kasi sa unang buwan may maroon lang ngayon 3% dyan, 10%, 20%, ganon hanggang sa tumaas na po yan ng 85%. So lagay po natin conservatively sa 85%. So 510 pieces daily po ang inyong mapipick up. So 85% po times o yung 510 times 30 days, meron po kayong 15,300 pieces na itlog every month.
So ngayon po ilalagay natin yan itatimes natin yan sa average farm gate price na 7 pesos. Conservatively din po ito, conservative figure. Ito ay posibleng tumaas kasi nagmamahal po ang itlog lalo na ngayong magdi-December. So total gross income monthly po natin is 107,100 pesos. Yan po ang ating gross income monthly. So itatimes po natin yan, o i-minus po natin yan maminusan natin yan ng ating monthly expenses which is 74,560. Dapat ay magpa-profit po tayo ng gross profit natin na 32,540 pesos. So 32,540 pesos times 20 months, yan po ang isang cycle. Ang average po ay 20 months pero syempre nagtataas pa po yan ng 24 to 30 months depende po sa inyong pag-aalaga. So times po natin do sa average cycle na 20 months, 32,540 times 20, 650,800 pesos po ang inyong total gross profit. Ngayon, dahil po yan ay gross profit, ima-minus po natin yung total capital outlay natin. 650,800 pesos minus yung capital outlay natin na 434,560. Meron po kayong sa isang cycle na 216,240 pesos. Yan po ang inyong total profit, net profit na po yan ang inyong makukuha na tubo sa loob ng 20 months. So kung i-divide nyo po yan sa 20 months ay di 32,000 So tingnan natin po ulit no. So halimbawa ay 216 240 divided by 20, 10,000 po. 810 average monthly net profit po yan. So yan po ang inyong posibleng kitain sa unang cycle. So bear in mind na unang cycle po ito, may mga expenses tayo, fixtures na kailangan nating bayaran sa unang pag-aalaga. Pero sa second cycle po natin, di na po natin babayaran yung cages kasi meron na tayo. Di na tayo magpapatayo ng building which is meron na tayo. So mas malaki po ang posibleng kitain kasi plus 96,000 na yan and plus 30,000, 126,000 po sa inyong monthly profit sa susunod na cycle. So maganda po ba ang ganitong klaseng negosyo? Sa mga nasa bahay lang at wala naman po masyadong ginagawa, pwede po itong pagkakitaan. So imagine kung meron kayong 10,000 pesos every day, every month na kinikita, hindi na po yan masama. So sa mga kapwa ko OFW na gustong mag-alaga ng ganitong klaseng mga manok na pwedeng gawing natin negosyo at pwedeng pagsimulan habang nasa abroad pa po tayo, simulan na natin para kung gusto nating umuwi mag for good, pwede na natin po itong gawin, no? So yun po, maraming salamat, God bless, and sana po ay nakatulong ito sa inyo. So ang reason po, like I said, kaya tayo nag-expand ay dahil na palaki ng palaki po yung ating demand. So dahil mataas na po ang demand, kulang na kulang po ang ating supply. So tayo po ay nag-expand. Ayan. So yun lang po. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye.